Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga ka-Chronicles. Meron po tayong mahalagang balita. Kung nais niyong marinig ang inyong pangalan sa ating channel, kung ito man ay para sa inyong kaarawan, gusto niyong banggitin ang inyong lugar, o simpleng pagbati lang, huwag mahiyang mag-comment sa bawat kwento na ibinabahagi namin. Sa susunod na kwento, isasama namin ang inyong shoutout. Isa itong paraan para magpasalamat sa inyong patuloy na suporta sa ating munting komunidad. Sa bawat kwento, sa bawat takot, at sa bawat kababalaghan, kayo ang inspirasyon namin. Kaya't huwag kalimutang mag-subscribe, mga ka-Chronicles, upang mas marami pang misteryo at kwento ng kababalaghan ang maihatid namin sa inyong mga tahanan. Maraming salamat po sa inyong tiwala. Tandaan, bawat kwento ay para sa inyo. Hi Mr. C. Ako nga pala si Lynn, taga Nueva Ecija. Gusto kong ibahagi ang isang nakakakilabot na karanasan ko noong high school pa lang ako. Dati, hindi talaga ako naniniwala sa mga kababalaghan. Para sa akin, kwentong kutsero lang ang mga iyon. Pero isang pangyayari ang nagbabago ng lahat ng iyon. Heto ang kwento ko. Pauwi kami ng kaibigan kong si Carla mula sa eskwelahan. Mag-aalas 5 na noon at mainit pa rin ang panahon. Naisipan naming dumaan muna sa plaza bago umuwi. Plano naming bumili ng paborito naming banana Q at soft drinks. Bumaba kami sa terminal ng tricycle. Ako ang naunang bumaba habang si Carla ay nagbabayad pa ng pamasahe. Tumayo muna ako sa gilid ng kalsada, nagbabasa ng mga mensahe sa telepono habang hinihintay siya. Habang nakatayo, napansin kong may isang matandang babae na naglalakad sa gilid ng daan. Maliit siya, kulot ang buhok, at may dala pang supot na mukhang mabigat. May kakaibang dating ang matanda. Parang hindi siya kapansin-pansin, pero hindi mo rin maiwasang tumitig. Habang naglalakad siya, napalapit siya sa akin, at hindi sinasadyang nagdikit ang aming mga braso. Biglang may naramdaman akong malamig na parang tumagos sa balat ko. Pero binaliwala ko yon. Iniisip kong baka imaginasyon ko lang. Pagkatapos, dumating si Carla at bumungad sa akin ng may kaba. Bes, grabe. May matandang humingi ng barya sa akin kanina. Hindi ko binigyan tapos pinirat niya yung braso ko. Sabi ni Mama, kapag ganun daw tapikin mo pabalik para maibalik ang malas. Napalunok ako. Bigla kong naalala ang matandang nagdikit sa braso ko. Nagsimula nang bumilis ang tibok ng puso ko. Nag-usap kami ni Carla habang naglalakad papunta sa plaza. Bes, ano bang mangyayari kung hindi mo na ibalik? Tanong ko. Eh di magkakasakit ka raw, sabi ni Mama. Pagkatapos naming magmeryenda, naglakad kami pabalik sa terminal para sumakay pa uwi. Habang nasa jeep, napansin kong tahimik si Carla. Nakatingin siya sa braso niyang pinirat ng matanda na ngayon ay nangingitim na. Nagsisimula na rin akong makaramdam ng bigat sa sarili kong braso. Parang may mabigat na nakasabit. Sinubukan kong hindi pansinin iyon, pero habang tumatagal, mas lalong lumalakas ang takot ko. Nang makarating kami sa bayan, nagdesisyon si Carla na magpunta sa manggagamot na kilala ng pamilya niya. Nag-alangan pa ako noong una, pero hindi ko rin matiis ang bigat sa braso ko. Sinamahan ko siya, kahit sobrang kaba na ang nararamdaman ko. Pagdating namin sa bahay ni Aling Bebang, isang kilalang manggagamot sa lugar nila Carla, nag-aalangan pa siyang tanggapin kami. Ano bang nangyari? Tanong niya habang nakakunot ang noo. May kakaibang espiritu sa inyo, sabi niya. Ang matandang iyon, hindi siya pangkaraniwang tao. Pinaupo niya si Carla sa isang lumang bangko. Kumuha siya ng langis at pinahid ito sa noo ni Carla. Pagkatapos ay dinikita ng papel at nagsimulang magdasal. Habang nagdarasal siya, parang tumitindi ang bigat ng hangin sa paligid. Nang alisin niya ang papel at tinapat ito sa liwanag ng kandila, biglang lumitaw ang imahe ng isang nakangising matanda, naka-side view at parang natutuwa. Malakas ang dala niyang masamang espiritu, sabi ni Aling Bebang. Nang ako naman ang ginamot, halos pareho ang lumabas na imahe sa papel. Halos hindi ko maipaliwanag ang kaba ko. Pakiramdam ko, nanunuot ang takot sa bawat hibla ng katawan ko.
Sinabi ni Aling Bebang na uminom kami ng mainit na tubig para mailabas sa katawan ang masamang espiritu. Pag-uwi ko, diretso ako sa kusina para uminom ng mainit na tubig. Nagdasal ako ng nagdasal, pero hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang imahe ng matanda. Ang bigat pa rin ng pakiramdam ko at hindi ko magawang magpahinga. Makalipas ang ilang araw, nakita ulit ni Carla ang matanda sa terminal. Nilapitan ulit siya nito, pero mabilis niyang tinapik ang kamay ng matanda. Nay, wag kang pirat ng pirat ha. Balik ko sa'yo lahat ng malas. Sabi ni Carla. Naglabas siya ng barya at inabot sa matanda. Tumawa lang ito at sinabing, "Sinungaling ka, madami ka namang pera." Simula noon hindi na ulit namin nakita ang matanda. Pero sa tuwing dumadaan ako sa terminal na iyon, hindi ko maiwasang kabahan. Ayoko nang maulit ang gabing iyon. Mr. C, sana magsilbing paalala ito sa lahat na maging maingat sa ating pakikisalamuha, lalo na sa hindi nating kilala. Minsan, ang simpleng hindi pansin ay maaaring may kaakibat na masamang espiritu. Lagi tayong magdasal at humingi ng proteksyon. Magandang gabi po, Mr. C. Ako nga pala si Arya mula sa Nueva Vizcaya. Gusto ko pong ibahagi ang isang kakaibang karanasan ng aming pamilya na tuluyang nagbago ng paniniwala ko tungkol sa mga aswang at iba pang nilalang ng kababalaghan. Dati, hindi talaga ako naniniwala sa mga kwento ng lolo't lola ko tungkol sa maligno, multo at lamang lupa. Para sa akin, parang katang-isip lang ang lahat ng iyon. Mga kwentong panakot lang para sumunod kami. Pero lahat ng iyon ay nabago noong ipinanganak ang bunso naming kapatid. Ako ang panganay sa aming magkakapatid at ngayon ay 21 years old na ako. May 3 akong nakababatang kapatid, pero itong kwentong ito ay nangyari noong 1 linggo pa lamang ang baby naming kapatid. Nakatira kami sa iisang bahay kasama ang lolo at lola namin. Ang bahay namin ay nasa gilid ng bundok at likod nito ay palayan. Tahimik na lugar na akala ko'y ligtas sa mga kababalaghan. Isang araw, napansin namin na may bagong lipat sa amin, malapit sa paanan ng bundok. Hindi namin sila kilala at ang bahay nila ay tila bigla na lang lumitaw. Isang maliit na kubo pero kakaiba ang dating. Parang napaka-gloomy ng paligid. Simula noon, nagsimula na kaming makaramdam ng kakaiba. Noong unang gabi, wala sina lolo at lola dahil pumunta sila sa alumni reunion nila sa bayan. Naiwan kaming mag-anak sa bahay, si mama, papa, ako at ang baby naming kapatid. Mga 2:00 ng madaling araw, bigla kaming nagising sa isang kakaibang huni na hindi namin mawari kung saan nanggagaling. Tahimik kaming lahat, nakikiramdam. Ang ingay ay parang nanggagaling sa itaas ng bubong, pero hindi ko mawari kung ano iyon. Hindi rin gumalaw si Papa, hinayaan lang niya hanggang mag-umaga. Pagdating ng pangalawang gabi, nangyari ulit ito. Eksaktong 2:00 ng madaling araw, narinig ulit namin ang huni. Pero ngayon, parang palapit ng palapit ang tunog. Para itong halakhak na nilalamon ng hangin. Sinabi ni Papa na ang sabi ng matatanda, kapag malakas ang huni, nasa malayo ang aswang. Pero kapag bumubulong na ang tunog, ibig sabihin ay nasa malapit na siya. Pagdating ng pangalawang gabi, nangyari ulit ito. Eksaktong 2:00 ng madaling araw, narinig ulit namin ang huni. Pero ngayon, parang palapit ng palapit ang tunog. Para itong halakhak na nilalamon ng hangin. Sinabi ni Papa na ang sabi ng matatanda, kapag malakas ang huni, nasa malayo ang aswang. Pero kapag bumubulong na ang tunog, ibig sabihin ay nasa malapit na siya. Kaya nang humina ang tunog, naglakas loob si Papa. Tumayo siya sa may pinto, hawak ang gulok na ginagamit niya sa bukid at sumigaw. Hoy! Ayaw pagduol diri, kilala ta ikaw! Pagkasigaw ni Papa, narinig namin ang malakas na hagaspas ng pakpak sa may puno ng mangga sa tabi ng bahay namin. Parang higanting ibon ang dumaan at nang tingnan namin mula sa bintana, biglang nawala ang ingay. Halos hindi kami nakatulog noong gabing iyon. Kinabukasan,
nabalitaan namin sa kapitbahay na may nagtangkang pumasok sa bahay nila kagabi. Sabi ng matanda, muntik nang makuha ang sanggol nila pero naitaboy nila matapos niyang tagain ang nilalang sa braso gamit ang itak. Pagkasigaw ni Papa, narinig namin ang malakas na hagaspas ng pakpak sa may puno ng mangga sa tabi ng bahay namin. Parang higanting ibon ang dumaan at nang tingnan namin mula sa bintana, biglang nawala ang ingay. Halos hindi kami nakatulog noong gabing iyon. Kinabukasan, nabalitaan namin sa kapitbahay na may nagtangkang pumasok sa bahay nila kagabi. Sabi ng matanda, muntik nang makuha ang sanggol nila pero naitaboy nila matapos niyang tagain ang nilalang sa braso gamit ang itak. Hindi nagtagal, napansin naming may sugat sa braso ang isa sa mga bagong lipat na kapitbahay namin. Kita mong sariwa ang sugat, parang tagang itak. Nang tanungin siya ng ilang kapitbahay kung ano ang nangyari, sinabi niyang nasugatan siya habang nagsisibak ng kahoy. Pero parang hindi ka panipaniwala ang sagot niya. Ang mga mata niya ay parang may itinatago at tila hindi siya makatingin ng diretso. Makalipas ang ilang araw, bigla na lang nawala ang bagong lipat. Sabi ng mga tao sa barangay, lumipat daw sila ng lugar ng walang paalam. Naiwan lang ang bakas ng kanilang kubo na tila mas lumamig ang paligid. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa amin kung sila nga ba ang dahilan ng kakaibang huni sa gabi. Sila kaya ang tinatawag na aswang? Ang mahalaga, walang nangyaring masama sa amin at sa aming kapatid. Salamat sa Diyos at nalampasan namin ang takot na iyon. Mr. C, sana magsilbing paalala ito sa lahat na mag-ingat, lalo na kung may mga bagong silang nasanggol sa bahay. Maraming mga nilalang sa mundo ang hindi natin maipaliwanag, kaya't palaging magdasal at humingi ng proteksyon. Magandang gabi Mr. C at sa lahat ng Ka-Chronicles listeners. Ako nga pala si Irene mula sa Antique. Gusto ko pong ibahagi ang isang pangyayaring hindi ko kailanman makakalimutan. Nangyari ito noong 2015, habang ako ay nasa ikalawang taon sa kolehiyo. Sa totoo lang, hindi talaga ako naniniwala noon sa witchcraft, mangkukulam o aswang. Para sa akin, ito'y mga kwentong pantakot lang para sundin ng mga bata ang utos ng matatanda. Pero isang gabi, nagbago ang lahat. Isang insidente ang dumating sa aming pamilya. Isang pangyayaring tumapos sa lahat ng pagdududa ko. Noong Hulyo, naiwan akong mag-isa sa bahay dahil pumunta sina mama at papa sa bayan para sa kasal ng pinsan ko. Sumama rin ang dalawa kong kapatid, kaya ako lang talaga ang naiwan. Okay lang naman sa akin dahil sanay akong mag-isa. Alas 8 pa lang ng gabi, pero parang may kakaiba na akong nararamdaman. Habang nagbabrowse ako sa phone, parang may nakatingin sa akin mula sa bintana. Hindi ko pinansin noong una kasi baka mga dahon lang iyon na hinahangin. Pero habang tumatagal, parang may kung anong bigat sa hangin. Dumaan ang mga oras, pero hindi pa rin ako inaantok. Alas 2 na ng madaling araw nang biglang umalulong ang mga aso sa labas. Lalo akong kinabahan. Hindi normal ang alulong nila. Parang may hinahabol o may kinatatakutan. Dahan-dahan akong tumayo at sumilip sa bintana. At doon ko siya nakita. Isang matandang babae, nakatayo sa harap ng bahay. Magulo ang buhok niya, may itim na ngipin at hawak niya ang isang maliit na manika. Nang tumingin siya sa akin, nanigas ako sa takot. Napakalapit ng mukha niya sa bintana, parang kaya niyang tumagos papasok. Pinilit kong magtanong, "Nay, bakit ho kayo nandito? Wala po sina mama at papa." Hindi siya sumagot. Sa halip, pumikit siya at parang nagdasal. Pagkatapos, tumawa siya ng mahina. Ang tunog ay parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Kasabay nito, umalulong ulit ang mga aso. Napaatras ako. Nang magbalik ako ng tingin sa bintana, wala na siya. Pero sa mesa ko, nakita kong nandoon ang hawak niyang manika. Kinabukasan, nagising ako sa ingay ng mga tao sa bahay. Dumating na sina mama at papa, pero may napansin akong kakaiba. May dugo sa hapagkainan.
Nang tinanong ko sila kung ano iyon, sila ang nagtanong sa akin kung bakit may dugo sa bahay. Pagsilip namin sa likod bahay, nakita naming patay ang aming alagang aso, pati ang mga inaalaga ang sisiw ni Papa. Kinagabihan, habang ginagawa ko ang report ko sa laptop, narinig kong parang may kumakaluskos sa labas ng kwarto ko. Lumapit ako sa bintana at sa sulok ng paningin ko, may nakita akong pares ng paa. Iniisip ko, baka si Papa lang iyon. Pero nang buksan ko ang bintana, wala naman tao. Pagpatak ng alauna, biglang may malakas na kalabog sa labas ng bahay. Sa sobrang kaba, tumakbo ako papunta sa kwarto ni na Mama. Sabi ko, parang may kumakalampag sa kwarto ko. Agad na tumayo si Papa at tinignan iyon, pero wala naman daw. Hindi na ako bumalik sa kwarto ko at natulog na lang ako sa tabi ni Mama. Kinabukasan, bigla akong nakaramdam ng sobrang panghihina. Halos hindi ako makabangon at sunod-sunod ang pagsusuka ko. Nang dalhin ako sa ospital, walang makita ang mga doktor sa mga resulta ng test ko. Nainis si Mama at kinumpronta ang nurse kung bakit wala silang maipaliwanag. Kaya umuwi na lang kami sa bahay. Sabi ni Tita Belen, kapatid ni Mama, subukan daw naming dalhin ako kay Mang Peping, isang kilalang albularyo sa aming lugar. Noong una, ayoko sana kasi hindi ako naniniwala sa ganong bagay. Pero dahil hindi na talaga ako makabangon, napilitan kaming magpunta roon. Pagdating namin kay Mang Peping, agad niya akong pinaupo. Kumuha siya ng kandila, langis at dahon, tapos nagsimula siyang magdasal. Sinabihan niya kami na mag-ingat dahil may masamang espiritu raw na sumusubok sa amin. Tila may nagalit sa inyong pamilya, matandang babae, mangkukulam. Malakas ang kapangyarihan niya, sabi ni Mang Peping. Naalala ko ang matanda at ang manika. Sinabi ko ito kina Mama at bigla nila akong pinagalitan. Bakit daw ngayon ko lang sinabi? Agad kaming bumalik sa bahay para hanapin ang manika pero wala ito sa mesa kung saan ko unang nakita. Maya-maya nahanap ito ng 8 taong gulang kong kapatid sa tabi ng libingan ng aso namin. Binalik namin ang manika kay Mang Peping at gamit ito, nagsagawa siya ng ritual. Sa gitna ng dasal, bigla akong napasigaw. Parang may humihigpit sa dibdib ko. Pero pagkatapos ng ritual, unti-unti akong gumaan. Sabi ni Mang Peping, ang matanda raw ay si Aling Sinda, isang mangkukulam mula sa kabilang baryo. Pagbalik namin ng bahay, nabalitaan naming natagpuan si Aling Sinda sa tabi ng ilog. Wala nang buhay. May hawak siyang manika at dahon-dahon sa kanyang kamay. Simula noon, naging mas maingat ako. Hindi pala lahat ng bagay ay maipapaliwanag ng siyensya. Lagi akong nagdarasal at nagsisimba tuwing linggo. Nagpapasalamat na lampasan namin ang pangyayaring iyon. Magandang araw po Mr. C at sa lahat ng Ka-Chronicles listeners. Ako nga pala si Mia, taga British Columbia. Gusto ko pong ibahagi ang isang karanasang hanggang ngayon ay bumabagabag pa rin sa akin. Ako ay half Filipina at kalahating Canadian. Ang kwento ko ay tungkol sa isang trahedyang hindi ko inaasahan. Isang trahedyang nagdala sa akin ng takot, sakit at galit na hindi ko maialis sa puso ko. Sana ay magustuhan nyo. Noong kabataan ko, ang nanay kong Filipina ay hiwalay na sa tatay kong Canadian. Ilang taon pagkatapos ng kanilang divorce, nakilala niya ang Italian stepdad ko. May anak na siya mula sa nauna niyang kasal, si Leah, hindi tunay na pangalan, na naging stepsister ko. Pareho kaming bunso sa aming mga magulang, pero halos magkaedad lang kami. Ako'y 6 na buwan lang ang tanda sa kanya. Mabilis kaming nagkasundo. Para kaming tunay na magkapatid. Siya ang wild child sa aming dalawa. Mahilig sa party, maraming kaibigan, pero may malambot na puso. Ako naman ang tahimik at mas gustong magbasa ng libro sa bahay. May isang lalaki sa aming lugar na nagngangalang Derek, hindi tunay na pangalan. Kapitbahay namin siya at madalas kong makita na kasama ni Leah. Magkaibigan sila, pero hindi ko gusto ang vibes ni Derek. May kung anong mali sa kanya.
Hindi ko maipaliwanag, pero ramdam ko. Ayoko siyang kausapin at kahit ilang beses akong yayain ni Leah na sumama sa kanila, tumatanggi ako. Isang gabi, nagpaalam si Leah na pupunta siya sa party kasama si Derek. Sanay na kami sa kanya, kaya hinayaan lang namin siya. Madalas siyang umuwi kahit lasing, pero sa gabing iyon, hindi siya umuwi. Nagsimula akong mag-alala, lalo na't mag-isa lang ako sa bahay dahil nasa out-of-town trip ang mommy at stepdad ko. Sinubukan kong tawagan si Leah pero walang sumasagot. Nagpadala ako ng mensahe. Leah, I'm worried. Please reply. Makaraan ng halos 30 minuto, nag-reply siya. Hi Mia, I'm fine. Just a headache. Nasa bahay ako ng friend ko. I'll be home later. Nakakapagtaka. Hindi ganoon si Leah. Madalas diretsahan siyang magsabi kung saan siya. Pero dahil wala akong magawa, naghintay na lang ako. Kinabukasan, hindi pa rin siya umuuwi. Sinubukan kong maglinis sa hardin para maibsan ang kaba ko. Pero habang nagwawalis ako, nakita ko si Derek sa labas ng bahay nila. Nilapitan ko siya para tanungin kung nasaan si Leah, pero bigla siyang umiwas. Derek, wait. Nasaan si Leah? Di ko alam, sagot niya padabog. Anong hindi mo alam? Alam kong magkasama kayo kagabi. Umalis siya kasama mga girlfriends niya, sagot niya, pero halatang iritado. Hindi ako kumbinsido. Sa halip na makipagtalo pa, bumalik na lang ako sa bahay. Pero hindi mapakali ang isip ko. Pagdating ng gabi, mga 9:30 PM na, wala pa rin si Leah. Nagdesisyon akong maghanda ng hapunan, ang paborito niyang baked asparagus. Pero nang magising ako mula sa maikling tulog, 12:30 na ng madaling araw. Nagising ako dahil narinig kong umiiyak si Leah mula sa kwarto niya. Agad akong pumunta sa pintuan ng kwarto niya. Leah, okay ka lang? Narinig kong may kausap siya. Please don't do this, no, I trusted you. Nanlaki ang mata ko. May lalaki ba siya sa kwarto? Leah, buksan mo ang pinto. Sigaw ko habang pinipilit buksan ang pinto. Wala siyang sagot. Sinipa ko ang pinto ng buong lakas at nang mabuksan ito, halos mawalan ako ng malay. Walang tao sa loob, walang Leah. Nang bumalik ako sa kwarto ko, tinawagan ko agad ang mami ko. Nanginginig ako habang nagkukwento. Mommy, please umuwi kayo. Narinig ko si Leah pero wala siya sa kwarto. Mia, kalma lang, pauwi na kami. Maya-maya, narinig ko ang doorbell. Akala ko sila mami na, pero nang sumilip ako sa bintana, nakita ko si Derek. May hawak siyang baseball bat. Mia, buksan mo ang pinto. Andito si Leah, lasing lang siya. Sinubukan kong magpakalma, pero alam kong may mali. Tumakbo ako sa kusina at kumuha ng kutsilyo. Tumawag ako sa 911 at iniulat ang nangyayari. Maya-maya, narinig kong binabayo ni Derek ang pinto gamit ang baseball bat. Bitch, open the door. Let's see who's stupid now. Nagtago ako sa ilalim ng kama ko habang umiiyak. Maya-maya, narinig kong dumating ang mga pulis. Sa wakas, ligtas na ako. Natagpuan ng mga pulis ang katawan ni Leah sa compartment ng kotse ni Derek. Binalot siya sa garbage bag at packaging tape. Natuklasan din naming si Derek ang nagkunwaring si Leah at sumagot sa mga mensahe ko. Halos mawalan ako ng ulirat nang makita ko siya sa handcuffs. Sinampal ko siya habang umiiyak. How could you do this to her? Sigaw ko, hindi ko napigilan ang galit ko. Ayon sa investigasyon, sinubukan daw ni Derek na abusuhin si Leah pero nanlaban siya. Sa galit, pinagsusuntok niya ito hanggang mawalan ng malay. Hindi niya alam na patay na si Leah, kaya binalot niya ito para maitago. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang sakit ng alaala. Inalala ko kung sana mas nakinig ako sa kutob ko. Pinangarap kong magkaroon ng kapatid, pero ang tadhana ay parang nangaasar lang. I miss you so much, Leah. I will never forget you. Sa bawat taon, lalo na tuwing birthday mo, lagi kong naaalala kung gaano ka kabait at kung gaano kasakit ang pagkawala mo.